maliit na baryong nakasandal sa paanan ng kabundukan, may isang dalagitang ang pangalan ay Lira. Hindi siya kilala sa karangyaan, ni hindi rin sa kakaibang kagandahan. Kilala siya sa tiyaga, sa paulit-ulit na pagbangon tuwing madaling araw, sa tahimik na pagtitinda sa gilid ng kalsada, at sa marahang pagngiti sa bawat taong dumaraan kahit kapos ang benta. Ang baryo ng San Isidro ay may sariling tibok. Ang huni ng ibon tuwing umaga, ang halimuyak ng lupa matapos ang ambon, at ang pagaspas ng mga dahon kapag dumaraan ang hangin mula sa bundok. Dito lumaki si Lira kasama ang kanyang inang si Aling Rosa, isang babaeng marunong magtiis at bihirang magreklamo. Wala na ang ama ni Lira. Matagal na itong pumanaw, iniwan silang may kaunting alaala at mas kaunting ari-arian. Simula noon, ang buhay nila ay naging sunod-sunod na pagsubok. Mga pagsubok na tinanggap ni Lira nang walang pag-angal. Tuwing umaga, bago pa sumilip ang araw, bumabangon si Lira. Maingat niyang inihahanda ang mga paninda, saging na saba, kamote, nilagang mani, at minsan, kung may sobra silang puhunan, kaunting kakanin na gawa ng kanyang ina. Inilalagay niya ang mga ito sa maliit na mesa na yari sa kahoy, luma, may bakas ng panahon, ngunit matibay. Doon siya uupo, maghihintay, at magbibilang ng mga baryang dumarating sa kanya sa bawat bentang matagumpay. Hindi malakas ang kita, ngunit sapat para sa isang araw na pagkain. Gayunman, alam ni Lira na hindi sapat ang ganitong ikot upang iahon sila sa kahirapan. May mga gabi na, habang pinapahid ng ina ang pagod sa mukha, tahimik na nagdarasal si Lira, hindi nang bigla ang yaman, kundi ng pagkakataon. Isang pagkakataong magbukas ng pintuan patungo sa mas maaliwalas na bukas. Sa araw na iyon, tila karaniwan lamang ang lahat. Ngunit may kakaibang katahimikan sa hangin, isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Lira. Habang inaayos niya ang mga paninda, napansin niyang mas malinaw ang liwanag ng umaga. Ang mga dahon ay tila mas makintab at ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Tinawag niya ang pansin ng ina, ngunit ngumiti lamang si Aling Rosa at sinabing baka magandang araw lang talaga. Bandang tanghali, nang hindi gaanong matao ang kalsada, may isang matandang lalaking huminto sa harap ng mesa ni Lira. Payat siya, bahagyang kuba, at may suot na kupasing sombrero. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, tila may lihim na itinatago. Tahimik siyang tumingin sa mga paninda, saka dahan-dahang ngumiti. "Magkano ang mga ito?" tanong ng matanda, tinuturo ang nilagang mani. "5 piso lang po," sagot ni Lira, magalang. Hindi tumawad ang matanda. Inabot niya ang barya, ngunit imbes na umalis agad, nanatili siya. Tila may gustong sabihin, ngunit pinipili ang tamang sandali. Sa wakas, nagsalita siya. "Masipag ka," wika niya. "Hindi lahat ng kabataan ay may ganitong tiyaga." Namula si Lira, hindi sanay sa papuri. "Kailangan lang po," sagot niya, "para sa pamilya." Tumango ang matanda, waring may nauunawaan. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Lira na may kakaibang pakiramdam. Parang may bahagyang gumalaw sa hangin, isang bulong na hindi marinig, ngunit dama sa dibdib. Lumipas ang hapon na walang kakaibang nangyari. Ngunit sa pag-uwi ni Lira, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang hakbang. May kakaibang sigla sa kanyang puso, isang pananabik na hindi niya maipaliwanag. Sa bahay, habang naghahapunan sila ng ina, napag-usapan ang mga pangarap na matagal nang itinatago sa katahimikan. "Balang araw," sabi ni Aling Rosa, "magkakaroon ka ng mas maayos na buhay. Hindi ka habang buhay magtitinda sa kalsada." Ngumiti si Lira, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. "Kung may pagkakataon lang po," sagot niya. Kinagabihan, bago matulog, muling nagdasal si Lira. Hindi niya alam kung kanino eksakto siya humihingi, ngunit malinaw ang kanyang hiling, gabay, lakas, at isang bukas na pintuan. Habang unti-unting dinadalaw ng antok, hindi niya napansin ang munting liwanag na sumilip sa bintana. Isang liwanag na tila may sariling buhay, marahang kumikislap sa dilim. At doon nagsimula ang lahat.
Nagising si Lira kinabukasan na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi kaba, hindi rin tuwa, kundi isang tahimik na pag-asam na tila may hinihintay ang kanyang araw. Bumangon siya gaya ng nakasanayan, maingat na hindi magising ang ina. Sa labas, ang langit ay bahagyang kulay abo pa lamang at ang mga bituin ay unti-unting naglalaho, tila nagbibigayan ng puwang sa paparating na umaga. Habang inaayos niya ang mga paninda, biglang pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng matandang lalaking bumili ng mani kahapon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit malinaw pa rin sa kanyang gunita ang mga mata nito. Matalim ngunit mabait, parang may alam na hindi sinasabi. Ipinagpag ni Lira ang isip. Marami siyang dapat gawin at hindi makatutulong ang pagkapako sa mga palaisipan. Pagdating niya sa kanyang pwesto sa gilid ng kalsada, napansin niyang mas maaga kaysa karaniwan ang mga dumaraan. May mga magsasakang pauwi mula sa bukid at ilang batang papasok sa paaralan. Unti-unting nabawasan ang kanyang paninda, ngunit hindi pa rin ganoon kalaki ang kita. Gayunpaman, kontento si Lira. Ang mahalaga, may naiuuwi siyang sapat para sa araw na iyon. Bandang hapon, matapos ang huling benta, nagpasya siyang dumaan sa lumang daan pauwi. Isang landas na bihirang gamitin sapagkat mas malayo at mas tahimik. Karaniwan ay iniiwasan iyon ng mga taga-baryo dahil sinasabing may kung anong kakaibang nararamdaman doon kapag dapit hapon na. Ngunit si Lira ay hindi likas na matatakutin. Bukod pa roon, nais niyang magmuni-muni, malayo sa ingay at tanong ng mundo. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila mas makapal ang lilim ng mga punong nakapaligid sa daan. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay marahang kumikilos, parang may ibinubulong. Sa una, inakala niyang likha lamang iyon ng kanyang pagod. Ngunit nang siya'y huminto upang magpahinga, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng isang matandang puno, may munting liwanag na kumikislap. Hindi maliwanag na gaya ng apoy, ngunit sapat upang mapansin. Para itong alitap-tap, ngunit hindi gumagalaw at mas malinaw ang ningning. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso'y bahagyang bumibilis ang tibok. May tao ba riyan? Tanong niya, bagaman alam niyang walang ibang tao sa paligid. Hindi agad sumagot ang liwanag. Sa halip, bahagya itong lumaki, waring humihinga. At saka, sa isang iglap, unti-unti itong nag-anyong parang maliit na nilalang. Hindi ganap na malinaw ang hugis, ngunit sapat upang makilala bilang may anyong tao. Munting-munti, halos kasinlaki lamang ng isang palad. Napaatras si Lira sa gulat, ngunit hindi siya napasigaw. May kung anong pumigil sa kanya, isang pakiramdam na hindi siya dapat matakot. Huwag kang mangamba. Marahang tinig ang umalingaw-ngaw, tila nagmumula mismo sa hangin. Hindi ako narito upang manakit. Napalunok si Lira. Sino? Sino ka? Tanong niya. Pilit pinatatatag ang boses. Ako'y isa lamang na nagmamasid, sagot ng nilalang. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nang marinig iyon, hindi takot ang unang naramdaman ni Lira, kundi pagtataka. Ako po? Bakit naman po? Dahan-dahang umikot ang munting nilalang sa hangin. Dahil sa iyong puso, sa iyong sipag, sa kabutihang hindi mo ipinagsisigawan. Nanahimik si Lira. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o tunay na nangyayari. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sandaling iyon na para bang may hangganang tinatawid ang kanyang buhay. May mga tao patuloy ng nilalang na dumaraan sa mundong ito nang hindi nakikita. Ikaw ay isa sa iilan na kapansin-pansin, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa iyong mga pagpili. Hindi ko po maintindihan, tapat na sagot ni Lira. Ngumiti ang munting nilalang, isang ngiting hindi nakikita, ngunit dama. Darating ang panahon na mauunawaan mo, ngunit hindi ngayon, hindi pa. Unti-unting humina ang liwanag, at bago pa makapagtanong muli si Lira, naglaho ito na parang usok sa hangin.
Naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng puno, mag-isa, hawak ang kanyang basket at pilit inuunawa ang nangyari. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya sinabi sa ina ang kanyang nakita. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala siyang sapat na salita upang ilarawan iyon. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga siya, alam niyang may nagbago. May pinto ng bahagyang nakabukas, at kahit hindi pa niya nakikita ang laman sa kabila nito, alam niyang hindi na siya babalik sa dati ni. Hindi agad nakatulog si Lyra ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang munting liwanag, ang tinig na tila hindi nagmumula sa bibig, at ang mga salitang may bigat na hindi niya pa kayang unawain. Ilang ulit siyang pumikit, umaasang paggising niya ay mawawala ang lahat na parang panaginip lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hindi iyon guni-guni, masyadong malinaw. Masyadong tahimik ang katotohanan upang maging panlilin lang ng isip. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. Hindi dahil sa ingay o utos ng tungkulin, kundi dahil sa pakiramdam na may dapat siyang gawin. Habang naghahanda ng paninda, napansin ni Aling Rosa ang kakaibang anyo ng anak. Tahimik, ngunit tila mas maalab ang mga mata. "May iniisip ka ba?" tanong ng ina habang tinutulungan siyang ayusin ang mga saging. "Wala naman po," sagot ni Lyra, bagaman alam niyang hindi iyon ganap na totoo. "Medyo pagod lang po siguro." Hindi na nag-usisa si Aling Rosa. Sanay na siyang makita ang anak na nagdadala ng mga iniisip mag-isa at iginagalang niya ang katahimikan nito. Sa pwesto ni Lyra sa gilid ng kalsada, tila mas mabagal ang takbo ng oras. May mga bumibili, ngunit kakaunti. Habang naghihintay, napansin niyang mas malinaw ang kanyang pakiramdam sa paligid. Parang mas ramdam niya ang galaw ng hangin, ang init ng araw sa balat, at ang mga tingin ng mga tao. May ilang dumaraan na hindi bumibili ngunit ngumingiti, at may ilan namang tahimik na nagmamasid sa kanya bago magpatuloy. Bandang tanghali, isang babaeng may bitbit na bata ang huminto sa harap ng mesa. Halatang pagod ang babae at ang batay payat at tahimik. "May mura ka bang makakain?" tanong ng babae, bahagyang nag-aalinlangan. Saglit na nag-isip si Lyra. Hindi ganon karami ang paninda niya, at kung magbibigay siya ng libre, mababawasan ang maiuuwi niya. Ngunit bago pa man pumasok ang alinlangan, kusa niyang iniabot ang isang bungkos ng saging at kaunting money. "Okay na po ito," wika niya. "Para po sa bata." Nagulat ang babae. "Bayaran ko." "Hindi na po," mabilis na sagot ni Lyra. "Ayos lang po." Tahimik na tumango ang babae at may bahid ng luha ang kanyang mga mata habang nagpapasalamat. Umalis sila na may magaan na hakbang at si Lyra ay nanatiling nakaupo. Bahagyang nabawasan ang paninda, ngunit tila mas mabigat ang kanyang dibdib, hindi sa lungkot, kundi sa kakaibang kasiyahan. Nang sumapit ang hapon, muling dumaan si Lyra sa lumang daan. Hindi niya tiyak kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanyang mga paa. Sa ilalim ng parehong puno, huminto siya. Tahimik ang paligid. Walang liwanag, walang tinig. "Kung naririyan ka," mahinang sabi ni Lyra, "hindi ko po alam kung tama ang ginagawa ko. Ginagawa ko lang po ang alam kong mabuti." Sa una, walang tugon. Ngunit maya-maya, may banayad na simoy na dumaan at ang mga dahon ay bahagyang kumilos. Muling lumitaw ang munting liwanag, mas banayad kaysa dati. Ang kabutihan, wika ng tinig, ay hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay, kundi sa handang isuko. Napatitig si Lyra sa liwanag. "Ito po ba ang pagsubok?" tanong niya. "Isa lamang," sagot ng nilalang. "Marami pang darating." "Bakit po ako?" muling tanong ni Lyra, ang boses ay may halong pagod at pagtataka. "Dahil ikaw ay marunong pumili," tugon ng tinig, "at ang bawat pagpili ay may kapalit." Unti-unting naglaho ang liwanag, iniwan si Lyra na may mas malinaw na tanong kaysa sagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nabahala. Sa halip, naramdaman niyang may landas na unti-unting humuhubog sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi madali,
hindi tuwid, ngunit tapat. At sa kanyang pagbabalik sa bahay, dala niya hindi lamang ang kaunting kita, kundi ang isang katiyakang may mga pagsubok pang darating. At bawat isa ay magdadala sa kanya palapit sa isang kapalarang hindi niya paganap na nakikita. Lumipas ang ilang araw na tila walang kakaibang nangyari, ngunit sa loob ni Lyra ay may unti-unting pagbabago. Hindi ito ingay o himala na lantad sa mata, bagkus isang banayad na pag-aayos ng direksyon. Parang ilog na bahagyang nagbago ng agos, ngunit patuloy pa ring dumadaloy. Mas naging maingat siya sa bawat hakbang, mas mapagmasid sa bawat pagkakataon, at higit sa lahat, mas tapat sa sariling konsensya. Sa ikalimang araw mula nang muli niyang makita ang munting liwanag, nagpasya si Lyra na subukan ang isang matagal na niyang naiisip ngunit hindi kailanman naisakatuparan. Sa halip na karaniwang paninda, humiram siya ng kaunting puhunan mula sa kaibigang kapitbahay upang makagawa ng mas maayos na kakanin, mga nilutong may ingat at panlasa, hindi lamang para maibenta kundi para ipagmalaki. Tinulungan siya ni Aling Rosa at magdamag silang nagtrabaho sa maliit na kusina, pinagsasama ang tiyaga at pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagtinda. Iba ang anyo ng mesa. Mas maayos ang pagkakaayos ng paninda, mas malinaw ang presyo, at mas buo ang loob ni Lyra habang nakikipag-usap sa mga mamimili. Isa-isang naubos ang kakanin, mas mabilis kaysa dati. May ilang bumalik pa, nagtatanong kung kailan siya muling magtitinda ng ganoon. Hindi kalakihan ang kinita, ngunit higit ito sa karaniwan. Higit pa roon, may napansin si Lyra, ang tiwala ng mga tao. Hindi lamang sila bumibili, sila'y nagtatanong, nagpapayo, at nagbabalik. Sa simpleng pagtitinda, unti-unting nabubuo ang ugnayan. Isang yaman na hindi agad nasusukat sa barya. Sa pag-uwi niya ng araw na iyon, dinaanan niya ang lumang daan. Hindi dahil may hinihintay siyang makita, kundi dahil nais niyang magpasalamat, kahit hindi niya alam kung kanino eksakto. Sa ilalim ng puno, huminto siya at huminga ng malalim. Kung ito po ang unang bunga, bulong niya, maraming salamat. Walang lumitaw na liwanag, ngunit may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Isang katahimikan na hindi hungkag, kundi puno. Parang may nakikinig. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang maliliit na pagbabago. May isang mamimiling nag-alok na dalhin ang paninda ni Lyra sa mas mataong lugar kapalit ng maliit na bahagi ng kita. May isang kakilala ng ina na nagmungkahi ng mas murang mapagkukunan ng sangkap. Isa-isang dumarating ang mga pagkakataon, hindi sabay-sabay, hindi marahas, ngunit sapat upang mapansin. Gayunman, kasabay ng pag-angat ay ang mga bagong hamon. May ilan na nagsimulang magtanong kung bakit tila gumaganda ang takbo ng kanyang tindahan. May mga matang sumusukat, may mga bulong na hindi tuwirang sinasabi. Hindi nagbago si Lyra sa harap nila. Pinili niyang manatiling tahimik, masipag at tapat. Isang hapon, habang inaayos niya ang natitirang paninda, may isang batang lalaki ang lumapit. Marumi ang damit at halatang nagugutom. Ate, sabi nito, pwede po bang magtanong? Ngumiti si Lyra. Ano iyon? Bakit po kayo nagbibigay kahit kulang? Tanong ng bata, diretso at walang paligoy. Saglit na natahimik si Lyra. Pagkatapos ay sumagot siya, marahan at malinaw. Dahil may mga bagay na mas bumabalik kapag hindi mo sinasarado ang kamay. Hindi alam ng bata kung ano ang ibig sabihin, ngunit ngumiti siya. Umalis siyang may kaunting pagkain at mas magaan na hakbang. Kinagabihan, muling lumitaw ang munting liwanag. Ngayon ay mas malinaw, mas matatag. Hindi na nagulat si Lyra. Ang unang bunga, wika ng tinig, ay hindi salapi, ito ay paninindigan. Tumango si Lyra. Handa po akong ipagpatuloy, sagot niya. Kung gayon, tugon ng tinig, maghanda ka. Sapagkat ang susunod na pagsubok ay hindi kakulangan, kundi kasaganaan. At sa mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang liwanag,
Iniwan si Lira na may bagong pag-unawa na ang yaman ay dumarating hindi bilang gantimpala lamang kundi bilang pananagutan. Dumating ang kasaganaan nang hindi nag-aanunsyo. Hindi ito pumasok na may kasamang ingay o pangako. Dumating ito sa anyo ng mga araw na mas magaan ang kita, ng mga gabing may natitirang barya sa bulsa, at ng mga umagang may mas malinaw na plano. Sa simula, hindi napansin ni Lira ang bigat nito. Abala siya sa pag-aayos ng paninda, sa pagtupad sa mga usapang napagkasunduan at sa pagtugon sa dumaraming mamimili. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, may unti-unting pagbabago sa ritmo ng kanyang buhay. Mas madalas nang maubos ang paninda bago magtanghali. May mga umuuwi na bumibili pa para sa kinabukasan. May ilan na nag-aalok ng mas malaking puhunan kapalit ng mas malaking produksyon. Ang mga mungkahi ay dumarating na parang ulan. Hindi lahat masama, hindi lahat mabuti. Isang gabi, habang binibilang ni Lira ang kinita, napansin niyang mas mahaba ang pila ng barya kaysa dati. Napatingin siya sa ina. Tahimik si Aling Rosa, ngunit may ngiti sa mga mata. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Lira. Hindi na tayo kukulangin bukas, wika ng ina. Hindi bilang tanong, kundi bilang katiyakan. Tumango si Lira, ngunit sa loob niya may munting bigat. Hindi dahil sa takot mawalan, kundi dahil sa tanong na unti-unting umuusbong. Hanggang saan? Kinabukasan, may dumating na alok na hindi niya inaasahan. Isang negosyanteng mula sa Karatig-Bayan ang huminto sa kanyang pwesto. Maayos ang pananamit, malinaw magsalita at diretso sa layunin. Kung papayag ka, sabi nito, maaari nating palakihin ang produksyon. Araw-araw, mas marami. Ako ang bahala sa puhunan at distribution. Mabilis ang kalkulasyon sa isip ni Lira. Malaki ang kikitain. Mas mabilis ang pag-angat. Ngunit kapalit nito ang oras. Ang kanyang oras. Ang oras para sa ina. Ang oras para sa mga maliliit na desisyong dati hawak niya ng buo. Pwede po ba akong mag-isip? Maingat niyang sagot. Ngumiti ang lalaki. May 2 araw ka, tugon nito. Pag-alis ng negosyante, hindi makagalaw si Lira. Nakaupo siya, nakatitig sa mesa, iniisip ang bawat posibilidad. Sa gabing iyon, dumaan siya sa lumang daan. Hindi na niya kailangan ng paanyaya. Alam niya kung saan pupunta. Sa ilalim ng puno, lumitaw ang munting liwanag, mas malinaw, mas tahimik. Kasaganaan, wika ng tinig, ay hindi pagsubok sa kakayahang kumita, kundi sa kakayahang pumili. Ano po ang dapat kong piliin? Tanong ni Lira, tapat at diretso. Walang dapat, sagot ng tinig. May pananagutan lamang ang bawat oo at bawat hindi. Tahimik si Lira. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya tinuturuan, kundi iginagalang ang kanyang pasya. Kinabukasan, kinausap niya ang ina. Ikinuwento niya ang alok, ang mga posibilidad at ang mga pangamba. Hindi siya pinayuhan ni Aling Rosa ng direkta. Sa halip, nagtanong ito ng iisa lamang. Sa anong buhay ka mananatiling buo? Sa 2nd araw, bumalik ang negosyante. Handa na si Lira. Hindi buo ang kanyang sagot sa ambisyon, ngunit buo ito sa paninindigan. Papasok po ako, sabi niya. Ngunit may hangganan. Hindi ko po isusuko ang kalidad at hindi po ako lalayo sa pinanggalingan ng paninda. Saglit na nag-isip ang lalaki, saka tumango. May saysay ang hangganan, wika nito. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lira ang bigat ng kasaganaan. Hindi ito sukat ng dami, kundi ng balanse. Hindi ito karera, kundi paglalakad na may malinaw na direksyon. Sa gabing iyon, walang lumitaw na liwanag. Ngunit sa katahimikan, alam ni Lira na ang kanyang pinili ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa magiging tao siya bukas. Kasabay ng paglawak ng gawain ni Lira ay ang paglitaw ng mga aninong hindi agad napapansin. Hindi ito mga aninong nakakatakot sa anyo, kundi mga aninong dahan-dahang humahaba habang sumisikat ang araw, mga aninong dala ng pagbabago.
Sa simula, tila natural lamang ang lahat. Mas mahabang oras ng paghahanda, mas maraming order na inaasikaso, at mas masinsing pakikipag-usap sa mga taong dati dumaraan lamang. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay na nagsimulang mag-iba. May ilang mamimiling dati palangiti ang ngayoy tahimik at maingat. May mga tindero sa paligid na hindi na bumabati. May mga bulong na sumasabay sa hangin kapag siya'y nakatalikod. Hindi tuwirang masama ang mga iyon, ngunit sapat upang maramdaman. Isang umaga, dumating si Lyra sa pwesto na may nakitang kakaiba. Ang kanyang mesa, ang luma ngunit matibay, ay may bahagyang sira. Hindi malaki, ngunit malinaw na may humawak at hindi nag-ingat. Hindi siya nagalit. Tahimik niyang inayos ang kaya, ngunit may tanong na pumasok sa isip. Hindi lahat ng pagbabago ay tinatanggap ng may galak. Sa gitna ng abala, may isang matandang babae ang lumapit. Hindi ito bumibili. Umupo lamang ito sa di kalayuan, pinagmamasdan si Lyra na magtrabaho. Nang magtama ang kanilang mga mata, marahang nagsalita ang matanda. Ang pag-angat, wika nito, ay may kasamang pag-usig. Hindi nakasagot si Lyra. Nang lingunin niya muli ang matanda, wala na ito roon. Hindi niya alam kung iyon ba'y tunay na tao o isa lamang paalala na dumaan sa kanyang landas. Ngunit ang mga salita ay nanatili. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Lyra. Pinili niyang makinig ng higit kaysa magsalita. Pinili niyang ayusin ang ugnayan sa mga kapwa tindera. Hindi sa pamamagitan ng paliwanag, kundi sa pamamagitan ng pakikibahagi. Kapag may sobra, nagbibigay siya. Kapag may kulang, tumutulong siya. Hindi upang patunayan ng sarili, kundi upang panatilihing buo ang komunidad na pinanggalingan niya. Gayunman, hindi lahat ay naaabot ng kabutihan. May isang insidenteng hindi niya inaasahan. Isang order ang biglang kinansela sa huling sandali, nag-iwan ng malaking lugi. May mga sangkap na nasayang, oras na hindi na mababawi. Sa gabing iyon, tahimik si Lyra. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya naghahanap ng masisisi. Umupo lamang siya, binilang ang natira at tinanggap ang nangyari. Dumaan siya sa lumang daan. Hindi siya tumawag. Hindi siya nagtanong. Ngunit lumitaw pa rin ang munting liwanag. Ngayon ay mas payapa, mas malalim. Hindi lahat ng kabiguan ay babala, wika ng tinig. May ilan na paalala lamang. Paalala po ng ano? Tanong ni Lyra. Na ang pagbabago, tugon ng tinig, ay nangangailangan ng tibay, hindi lamang ng tapang. Tumango si Lyra. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang anino ay hindi kaaway ng liwanag. Bahagi ito ng anyo ng mundo. At kung nais niyang magpatuloy, kailangan niyang matutong maglakad na kapwa may liwanag at anino sa kanyang likuran. Kinabukasan, bumangon siyang may bagong sigla. Hindi dahil nawala ang mga pagsubok, kundi dahil natutuhan niyang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng paglalakbay. At sa bawat hakbang, mas naging malinaw sa kanya na ang yaman na unti-unting dumarating ay hindi lamang panlabas na pag-angat, kundi panloob na katatagan. Dumating ang pagsubok ng hindi inaasahan, at sa pagkakataong ito, hindi ito anyo ng kakulangan o inggit ng iba, kundi isang tahimik na hamon sa loob mismo ni Lyra. Sa pagdami ng gawain at ugnayan, unti-unting lumawak ang kanyang impluwensya. May mga taong umaasa, may mga kasunduang kailangang tuparin, at may mga desisyong hindi na lamang para sa sarili. Isang hapon, may dumating na liham na may tatak ng karatig bayan. Mula ito sa isang malaking mamimili na nakatikim ng kanyang paninda sa pamamagitan ng negosyanteng kanyang nakasosyo. Ang alok ay malinaw at kaakit-akit, mas malaking order, mas mataas na presyo at mas malawak na distribution. Ngunit may nakasaad na kondisyon. Isang maliit na pagbabago sa sangkap upang mapabilis ang produksyon at mabawasan ang gastos. Hindi agad na unawaan ni Lyra ang bigat ng hinihingi. Ang mungkahi ay hindi lantad na masama. Ligtas sa paningin ng batas, karaniwan sa industriya at hindi agad mapapansin ng marami.
Ngunit alam ni Lyra ang kaibahan. Ang kalidad na pinanghahawakan niya. Ang ingat sa paggawa, ang pagpili ng sangkap. Iyon ang pundasyon ng tiwala ng mga taong bumibili sa kanya. Magdamag niyang pinag-isipan ng alok. Sa isang panig, naroon ang pagkakataong mag-angat pa. Hindi lamang para sa kanya at sa ina, kundi para sa mga taong tinutulungan niya. Sa kabila, naroon ang tanong kung hanggang saan niya kayang baguhin ang sarili nang hindi nawawala ang pinagmulan. Kinabukasan, dumaan siya sa lumang daan. Hindi upang humingi ng sagot, kundi upang iharap ang tanong. Sa ilalim ng puno, lumitaw ang munting liwanag. Hindi mas maliwanag, hindi rin mas mahina, pantay. Ang katapatan, wika ng tinig, ay hindi nasusukat kapag madali ang tama. Paano po kung may matulungan ako kapag pumayag? Tanong ni Lyra. Paano po kung mas marami ang makinabang? Ang tanong, sagot ng tinig, ay hindi kung sino ang makikinabang ngayon, kundi kung ano ang magiging halaga ng pakinabang bukas. Tahimik si Lyra. Hindi niya inaasahang may magdidikta ng sagot. Ngunit malinaw ang paalala. Ang bawat desisyon ay humuhubog ng landas. Pagbalik niya sa bahay, kinausap niya ang ina. Ikinuwento niya ang alok, ang kondisyon, at ang kanyang pag-aalinlangan. Matagal na nakinig si Aling Rosa sa kamarahang nagsalita. Kung mawawala ang dahilan kung bakit ka pinagkakatiwalaan, wika nito, ano ang matitira? Sa araw na iyon, isinulat ni Lyra ang kanyang sagot. Magalang, malinaw, at buo ang pasya. Tinanggihan niya ang pagbabago sa sangkap. Tinanggap niya ang mas maliit na kita kapalit ng paninindigan. May kaba habang ipinapadala ang liham, ngunit kasabay nito may kapayapaan. Hindi niya alam ang magiging bunga, ngunit alam niyang hindi siya tumalikod sa sarili. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang tugon, hindi galit, hindi rin pilit. Tinanggap ng mamimili ang kanyang kondisyon, bagaman mas maliit ang unang order. Hindi iyon ang pinakamainam sa paningin ng ambisyon, ngunit sapat para sa katapatan. Sa gabing iyon, walang liwanag na lumitaw. Sa halip, may katahimikan na mas malalim kaysa dati. Katahimikan ng isang pasyang tinindigan. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Lyra na ang yaman na dumarating ay hindi lamang nasusukat sa dami ng hawak, kundi sa linis ng pinagmulan. Hindi agad nakita ang bunga ng pasyang ginawa ni Lyra. Walang bigla ang pagtaas ng kita, walang bagong papuri, at walang ingay na magpapatunay na tama ang kanyang pinili. Sa halip, dumating ito sa anyo ng katahimikan. Isang katahimikang may kasamang pagtitiwala. Sa mga sumunod na linggo, nanatiling matatag ang daloy ng kanyang gawain. Hindi kasing bilis ng inaasahan ng iba, ngunit pantay at maaasahan. May mga mamimiling patuloy na bumabalik, hindi dahil sa mura o dami, kundi dahil sa tiyak na kalidad. Unti-unti, may mga bagong mukha na dumadating, mga taong inirekomenda ng dati ng bumibili, mga taong mas pinipiling maghintay kaysa magmadali. Isang araw, may dumating na balitang hindi niya inaasahan. Ang malaking mamimiling tinanggihan niya noon ay may nakaharap na suliranin, reklamo tungkol sa kalidad ng produkto mula sa ibang kasosyo. Hindi tuwirang sangkot si Lyra, ngunit ang kanyang pangalan ay nabanggit sa gitna ng usapan bilang halimbawa ng paninindigan. Hindi niya alam kung paano iyon kumalat, ngunit malinaw ang naging epekto. May dumating na panibagong alok, hindi kasing laki ng una, ngunit mas malinaw ang mga kondisyon. Walang hinihinging pagbabago sa sangkap, walang pagpilit sa bilis na hindi niya kayang panindigan. Sa halip, may malinaw na paggalang sa kanyang paraan ng paggawa. Tinanggap ni Lyra ang alok matapos ang maingat na pag-uusap. Hindi siya nagmadali. Tinukoy niya ang mga hangganan, ang schedule, at ang mga inaasahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya hinahabol ng pagkakataon. Siya ang humuhubog nito. Kasabay nito, may mga pagbabago sa kanyang paligid. Ang mga kapwa tindera na dati may alinlangan ay unti-unting lumalapit, hindi upang makipagkumpetensya, kundi upang magtanong, matuto, at minsan ay makipagtulungan.
May mga usapang nagbubukas ng posibilidad ng sama-samang pagbili ng sangkap at pag-aayos ng presyo, mga hakbang na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabuuan. Isang hapon, habang inaayos ni Lyra ang mga tala ng benta, may dumating na batang babae na may dalang maliit na basket. Nahihiya itong lumapit. "Ate," sabi nito, "sabi po nila, kayo raw po ang pwedeng magturo." Hindi agad sumagot si Lyra. Tiningnan niya ang bata, nakita ang sarili niyang anyo noong mga unang araw, ang pagnanais, ang takot, at ang pag-asa. Ngumiti siya. "Hindi ako guro," wika niya, "pero pwede kitang samahan." Sa gabing iyon, dumaan siya sa lumang daan. Hindi upang humingi ng paliwanag, kundi upang magpasalamat. Lumitaw ang munting liwanag, mas tahimik kaysa dati, ngunit malinaw. Ang paninindigan, wika ng tinig, ay may mahabang anino. "Aninong gumagabay?" tanong ni Lyra. "Aninong nagpapaalala," tugon ng tinig, "na ang yaman na malinis ang pinagmulan ay may kakayahang magparami ng kabutihan." Tumango si Lyra. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang pinayamang landas ay hindi lamang para sa kanya. Ito'y unti-unting nagiging daluyan. Isang daanang maaaring tahakin ng iba kung nanaisin. At sa pagbabalik niya sa bahay, dala niya hindi lamang ang bunga ng paninindigan, kundi ang pananagutang kaakibat nito. Habang lumalawak ang saklaw ng gawain ni Lyra, mas madalas niyang marinig ang mga tanong na hindi na lamang tungkol sa paninda, kundi tungkol sa kanya. Paano siya nagsimula? Ano ang sikreto ng kanyang tagumpay? May mga nagbubulong ng kung ano-anong haka-haka, may mga naghahanap ng paliwanag na mas madali kaysa katotohanan. Hindi sanay si Lyra sa ganitong usisa. Sa tuwing tinatanong, simple ang kanyang sagot, sipag, tiyaga at tamang pagpili. Ngunit alam niyang may bahagi ng kanyang paglalakbay na hindi niya kayang ilahad, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kahinaan ng salita upang ipaliwanag ang lalim ng karanasan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paggawa, hindi siya dumaan sa lumang daan. Sa halip, nanatili siya sa bahay, naglinis, nag-ayos ng mga tala, at nagmuni-muni. Habang inaayos niya ang isang lumang kahon ng mga gamit, may nahulog na maliit na sisidlan. Isang supot na hindi niya maalalang inilagay doon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang munting bagay. Isang makinis na bato na may bahagyang kinang, tila may sariling init. Hindi niya maalala kung kailan niya ito nakuha. Ngunit sa sandaling hawakan niya ito, may pamilyar na pakiramdam. Ang katahimikan ng ilalim ng puno, ang banayad na liwanag, ang tinig na hindi kailanman nag-utos ngunit laging nagpaalala. Sa gabing iyon, dumaan siya sa lumang daan na may dalaang bato. Sa ilalim ng puno, lumitaw ang munting liwanag. Mas malinaw kaysa dati, tila inaasahan ang kanyang pagdating. "Hindi po ba't kayo ang pinagmulan ng lahat ng ito?" tanong ni Lyra, hawak ang bato. "Ang pinagmulan," wika ng tinig, "ay hindi iisa. Ngunit kayo po ang gumabay," giit ni Lyra. "Gabay," tugon ng tinig, "ay hindi kapalit ng hakbang." Tahimik si Lyra. "Bakit po ninyo ako tinulungan?" "Hindi kita tinulungan upang yumaman," sagot ng tinig. "Tinulungan kitang makita." "Ang alin po?" "Ang kaya mong piliin," wika ng tinig. "Ang bato ay paalala lamang, hindi kapangyarihan." Napatitig si Lyra sa munting bagay. "Kung gayon, wala po talagang himala?" "Mayroon," sagot ng tinig. Ngunit hindi ito hiwalay sa gawa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lyra ang lihim na pinagmulan ng kanyang pag-angat. Hindi ito bigay na yaman, hindi rin lihim na biyaya na maaaring ipasa o ipagbili. Ito'y malinaw na pagtingin sa sarili at sa mundo. Isang anyo ng paggabay na hindi kumikilos sa halip na tao, kundi kasama nito. Unti-unting humina ang liwanag. "Darating ang panahon," wika ng tinig, "na hindi mo na ako kakailanganin." "Darating din po ba ang panahong mawala kayo?" tanong ni Lyra. "Kapag hindi na ako hiwalay sa iyong mga pasya,"
Tugon ng tinig. Nagpaalam ang liwanag. Iniwan si Lyra na may hawak na bato at mas malinaw na pag-unawa. Ang lihim ay hindi sa kung sino ang tumulong, kundi sa kung paano niya tinanggap ang paggabay. Hindi bilang kapalit ng responsibilidad, kundi bilang paalala ng kakayahan. Sa kanyang pagbabalik, hindi na mabigat ang tanong ng mga tao. Alam niyang ang pinagmulan ng kanyang yaman ay hindi kailanman lihim na dapat itago, kundi aral na dapat isabuhay, kahit hindi ipaliwanag. Hindi dumating ang wakas bilang pagtatapos, kundi bilang paglipat. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang anyo ng pamumuhay ni Lyra, hindi sa panlabas na anyo lamang, kundi sa lalim ng kanyang pagtingin. Ang tindahang minsang nasa gilid ng kalsada ay naging isang maliit, ngunit maayos na gawaan, pinamamahalaan, ng may malinaw na tuntunin at bukas na ugnayan. Hindi ito marangya, ngunit matatag. Hindi ito malaki, ngunit may saysay. Mas naging malinaw ang kanyang papel sa komunidad. Hindi na lamang siya tindera, siya ay tagapamagitan ng kaalaman at halimbawa ng paninindigan. Ang mga kabataang lumalapit ay hindi humihingi ng lihim na formula, kundi ng payo kung paano magsimula. At sa bawat pagkakataon, pareho ang kanyang sagot. Magsimula sa kaya, panindigan ang kalidad, at huwag ipagpalit ang tiwala sa panandaliang pakinabang. Si Aling Rosa ay mas madalas nang magpahinga. Nakikita ni Lyra sa kanyang ina ang katahimikang matagal nang ipinagdasal, ang katiyakang hindi na sila nangangamba sa kinabukasan. Ngunit higit sa ginhawa, ang mas mahalaga ay ang dignidad na nanatili. Walang utang na loob na mabigat, walang lihim na pinanggalingan. Ang bawat hakbang ay malinaw ang bakas. Isang hapon, may pagtitipon sa baryo. Hindi si Lyra ang sentro ng usapan, ngunit naroon ang kanyang impluensya. Sa mga kasunduang patas, sa mga presyong hindi nanlalamang, at sa mga kamay na marunong magbahagi. May mga pagkakataong nagkakamali, may mga araw na mabagal ang daloy, ngunit hindi na iyon ikinabahala. Ang direksyon ay malinaw. Hindi na rin madalas lumitaw ang munting liwanag. Sa una, hinanap iyon ni Lyra, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa paggalang. Ngunit dumating ang araw na naunawaan niyang hindi pagkawala ang katahimikan. Ito'y pagsasanib. Sa ilalim ng parehong puno, minsan pa siyang tumigil, hindi upang humingi o magtanong, kundi upang magbigay galang. Walang liwanag na sumulpot, walang tinig na nagsalita. Ngunit may kapayapaang bumalot sa paligid, kapayapaang pamilyar, kapayapaang nasa loob na niya. Sa kanyang pagbabalik, napansin niyang may batang nakaupo sa kanyang dating pwesto sa gilid ng kalsada, may munting mesa at simpleng paninda. Tahimik siyang ngumiti. Lumapit siya hindi bilang tagapagligtas kundi bilang kasama. Kung may kailangan ka, wika ni Lyra, nandito lang ako. Sa gabing iyon, binalikan niya ang munting bato. Inilagay niya ito sa isang kahong may mga tala. Hindi bilang anting-anting, kundi bilang paalala. Ang liwanag na minsang gabay ay hindi nahiwalay sa kanyang mga pasya. Ang yaman na dumating ay hindi lamang salapi, kundi kakayahang magtayo, magpanatili at magbahagi ng may linaw ng loob. At doon nagwakas ang kwento, hindi sa pagkawala ng hiwaga, kundi sa paglipat nito sa gawa. Ang dalagitang tindera ay pinayaman, oo, ngunit higit sa lahat, pinanday. At ang pamana ng liwanag ay nagpatuloy, tahimik, tapat, at handang magising sa sino mang pipiling maglakad ng may paninindigan. Wakas,